Mga kababayan, ngayong araw po ang last day of the confirmation of charges hearing. Mabibigyan po ng pagkakataon ang defense, Office for the Public Counsel for Victims, External Legal Representative for Victims, to state their concluding statements or arguments. Then the pretrial chamber will be given 60 days to deliberate and ultimately decide on the matter. As a supporter of the former president, I remain hopeful po sa possibility na i-dismiss or for whatever decision that will come out based from the deliberation will be respected. Pero mas maganda talaga kung ma-dismiss, no? Kasi kitang-kita naman sa presentation ni Attorney Nicholas Kaufman na he was really able to highlight all of the inconsistencies and challenge the sufficiencies of the evidence presented na hindi talaga dapat ma-constitute for this to push to trial. Sana po ipagdasal natin ang defense today. Ang dating Pangulo, wag natin kalimutan siya sa ating pagdadasal araw-araw na sana makayanan niya itong prosesong ito at sana magtagumpay tayo sa huli. Ito po si Alvin nagsasabing, ilaban natin ito hanggang sa dulo para sa bayan, para sa future generation of Filipinos. Mabuhay tayong lahat. Nandito pa rin ako ngayon sa Media Center ng ICC The Hague, Netherlands, kung saan ongoing ngayon yung nangyayari, yung continuation o completion of the submission on the merits of the case ng depensa. No, nagsimula ito sa isang reminder mula kay Judge Motok, kay defense, kay Attorney Kaufman, na sinasabihan siya, nire-remind siya regarding the issue ng reduction, na kailangan ay igalang, i-respect yung rule na yon, na dapat hindi pinapangalanan or ina-identify ang mga witnesses at saka ang mga biktima. So ito naman sumagot si Attorney Kaufman at he said na nirerespeto daw niya yung rule na yon. So and then he moved forward to tackle itong alleged high value target, na pinresenta ng prosecution. At of course, siyempre sa hanay niya i-debunk niya ito, saying na itong high value target ay isang hindi coordinated plan tulad ng coordinated plan ng pagpatay tulad ng sinasabi nga ng prosecution. Ibig sabihin, sabi niya, sa ibang bansa nga daw ay meron din mga high value target. It is for him a operational framework, na nagreresulta sa pag-aresto o pag-surrender ng mga kriminal. So sabi niya, dapat daw each alleged HVT or high value target incidents dito daw sa Pilipinas ay must be scrutinized para hindi daw po nagkakaroon ng mga kumbaga yung mga akusasyon na pinapatay sila. Isa sa mga isa sa mga pinunto ni Kaufman kanina din yung pag-aresto ay pagkapatay ni Mayor Espinosa at saka ni Raul Yap, Sinabi niya na in fact bago siya nakulong ay binigyan siya ng ultimatum ni former president at that time na sumuko, and then sumuko naman daw siya. So whatever happened in that cell nung namatay siya ay labas na daw si Pangulong Rodrigo Duterte. So medyo nagsimula itong confirmation of hearing, itong fourth day, ay nagsimula medyo late, mga 6 minutes or 7 minutes late. Hindi natin alam kung bakit, pero ngayon ongoing pa rin siya, of course, at antabayanan natin kung ano pa yung mga sasabihin niya. Bok. Bok, ano ba ang hinihiling ng abogado ng dating Pangulo sa ICC Pretrial Chamber? Oo. Of course, siyempre, ang abogado, si Attorney Kaufman, hinihingi niya na hindi matuloy yung kaso, di ba? Ito ang kanyang, of course, ang main goal dito, hindi matuloy ang kaso. Kung hindi man, magkakaroon kasi ng detention review mamaya, they're also looking at the possibility for another request sa interim release. So mamaya, antabayanan natin yan. Bok. Okay, Bok, nabanggit mo na rin yung detention review. That's something that is done regularly. May possibility bang mapalaya ang dating Pangulo through that review? Hindi natin alam, kasi sabi nga natin, it's a procedural requirement ng ICC
na to justify no yung kanilang pagde-detain dito sa isang akusado o sa isang respondent. So titingnan dito kung dapat ba na siya ay manatili sa kanilang kustodiya. That's why may review na magaganap mamaya para tingnan natin kung ano ang magiging kung ano ang magiging resulta ng review na yan. But of course no, sa hanay ng mga biktima, hindi magandang balita ito para sa kanila kung magkakaroon ng pagkakataon or if there's any possibility na magkaroon ng interim release itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Okay, last day ngayon ng pinakaiintay nating confirmation of charges hearing. What do we expect? Anong susunod nating abangan? Okay, so right now, as I've said, ongoing yung completion ng submission on the merits of the case by the defense. After nito, magkakaroon ng closing statements sa hanay ng prosekusyon ng biktima through their legal counsel, and of course itong sa depensa na si Attorney Nicolas Kaufman. So sabi nga dito, magkakaroon ng tagisan ng talino upang makumbinse ang pre-trial chamber na sa panig ng prosekusyon ay magkaroon nga ng trial na itong kaso na to ay may ebidensya, sapat ang ebidensya para mag-proceed sa full trial. Pero of course on the other side of the fence, sa depensa, ang kanilang dapat gawin with their closing statement ay makonvince ang pre-trial chamber judges na wala ngang kasalanan, walang merito yung mga kaso, kumbaga weak, mahina yung kaso laban kay Pangulong Duterte, kaya dapat hindi ituloy ito sa full trial. Bok. Sapat ang ebidensya ng prosekusyon upang matuloy sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ng defense team ng dating Pangulo sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing kung saan isa-isang kinontra ang mga inilatag na argumento ng prosekusyon. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Kinontra ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may nilatag na ebidensya ng prosekusyon sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Nicolas Kaufman, bigo ang prosekusyon na mapatunay na mayroong ugnayan ng sinasabing common plan theory ni Duterte kasama co-perpetrator sa manong 49 na insidente ng pagpatay. Nakahanap din daw ang defense ng 35 bahagi ng matalumpati ng Pangulo na nag-exonerate sa kanya kumpara sa 20 bahagi ng talumpati na argumento ng prosekusyon. Iginito Kaufman ang isang okasyon sa naging talumpati ng dating Pangulo na nagpapala na gumamit lamang ng lethal force ang otoridad sa layong madepensa ng sarili o self-defense. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger. And you are there performing the duty of a law enforcer. That's about it. Pinabulaan na din ito ang argumento ng prosekusyon na sistematiko at malawakan ang naging patayan, partikular sa count 1 ng crime against humanity kung saan tanging si Senator Laila de Lima lamang source sa manong pagtambak ng katawa sa Loud Quarry sa Davao City. Para kay Kaufman, wala rin pag-atake sa buong populasyon ng bansa bagkus tanging lamang sa mga pinaniniwalang drug criminals na tinuturing niyang randomly selected. That the target of the attack was not the Filipino as a whole, but the suspected drug pushers and criminals. Now, even if the former president did promulgate an organizational policy of eliminating suspected criminals and drug pushers, which he most definitely did not, this policy did not and could not constitute an attack directed against a clearly definable civilian population. Kinontra rin ang defense sa pagbibigay kahulugan ng prosekusyon sa salitang neutralization bilang pagpatay. Ayon kay Kaufman, wala sapat na ebidensyang inilatag ang prosekusyon na ito ay nagkakahulugang pagpatay. Kung sa binigyang ehemplo nito, ang instruction ng dating Pangulo na ito ay pag-aresto lamang umano sa mga drug criminal. Deklarasyon ni Kaufman, walang direktang order ang Pangulo sa mga kasong ibinabato sa kanya. As I have said, no smoking gun. No evidence of a direct order, solicitation, or inducement with respect to any one of the 49 incidents. No documentary record exists of a presidential order. So how could these orders have been transmitted?
for the purposes of Article 25(3)(b). Samantala, bumuelta rin si Kaufman sa paggamit umano ng mga self-confessed murders bilang testigo na tinuturing niyang walang kredibilidad. Magpapatuloy naman ang submission of merits ng defense team ni Duterte mamayang hapon oras dito sa Pilipinas, kung saan nilalatag din ang closing statement ng defense at prosecution team kabilang ng counsel for the victims. Bibigyan ng 60 arang pre-trial chamber 1 na maglabas ng desisyon kung sapat ang mga naging ebidensya upang ituloy sa paglilitis si Duterte para sa kasong crime against humanity. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.